Nagtapos nga po mga idol ang Summer League kung saan nakuha dito ng Charlotte Hornets ang kampeonato matapos nilang talunin sa finals ang Sacramento Kings. Dahil dito makakapag-focus na ang lahat sa paghahanda sa magiging kampanya next year. Ngunit kahit tapos na ang Summer League, nagrereklamo pa rin naman dito si Draymond Green matapos nitong sabihin na kung ang mga veteranong player nga daw ay binabatikos sa paggamit ng load management, dapat nga daw gawin rin ito sa mga rookie na gumagamit niyan. At yan ang ginawa ni Draymond Green matapos niyang mapansin na wala man lang ni isa mang fans, analyst, media ang bumatiko sa Dallas Mavericks matapos nilang i-shutdown sa Summer League ang first overall pick na si Cooper Flagg. Though wala siyang binanggit na pangalan sa kanyang naging pahayag, obvious naman na si Flagg ang pinatatamaan nito since ito lang naman ang nag-iisang rookie sa kanyang draft class ngayong taon na hindi pinaglaro sa Summer League matapos 2 game kahit man wala siyang tinamong injury. Sa kabilang banda, kinailangan nga po ng Los Angeles Lakers tanggalin at i-waive sina Shake Milton at Jordan Goodwin upang makabuo ng sapat na cap space para maibigay ang bagong kontrata at hinihingi ni Marcus Smart. Dahil sa ginawang desisyon ng front office, especially ni Rob Pelinka, bumaba na sa 13 players ang kasalukuyang lineup. Meaning, meron pa silang 2 bakanting pwesto na maaaring gamitin para makakuha ng bagong malalaro. Pero dahil nga umabot na sila sa second apron, ay hanggang veteran minimum contract na lang ang maaari nilang ibigay kung kukuha man sila. Subalit ayon sa kalalabas na balita, imbes na maghanap sa free agency, balak nga po ng Lakers gumawa ng trade kung saan ipang-offer nila dito si Dalton Knecht upang makuha ang pinakahuling target ngayon na isang bagong wingman o di kaya isang legit na power forward na siyang kukumpleto sa kanilang magiging official roster. Samantala, magtatapos na ang buwan ng July, hanggang ngayon nananatili pa rin isang unrestricted free agent ang player na si Ben Simmons. Simula nang bitawan at pabayaan siya ng Los Angeles Clippers, wala nang ang ibang teams ang kumuha dito since hindi rin naman ganun kagandahan ng performance nito last year. Pero hindi rin naman ibig sabihin yan wala nang team ang kukuha sa kanya. Ayon nga kay Shams Charania ng ESPN, may ilang teams ang gusto pa rin siyang makuha kagaya ng Boston Celtics, New York Knicks at maging ng Sacramento Kings. At sa tatlo, eto ang may pinakamalaking chance ang makuha si Ben Simmons, ang Kings na nangangailangan ng legit na point guard at player na sa pagkawala ng nagdaang season ni De'Aaron Fox. Kaya hindi nga kayo dapat pang magtaka kung pipirma bigla si Ben Simmons sa Sacramento Kings sa mga susunod na araw.